Mag-update tayo sa sahod dito sa Taiwan. Guys, welcome to Taiwan. Yearly dito sa Taiwan, tumataas yung sahod, no? Pag kinonvert mo yun sa peso, almost nasa 50,000 na talaga. Wala pa dyan yung aking monthly allowance. So, yun yung pwede nating isave. So, kung sahod dito sa Taiwan, nagbabago yan. Depende sa overtime. Ayan, 79. Halos 80,000 ang papasok sa'yo na pera. Matagal-tagal mula nung hindi tayo nakapag-vlog ng ganito. So mayroon akong magandang balita sa inyo. Ngayong araw magsasahod reveal tayo. Papakita ko sa inyo mga tol kung magkano na sinasahod natin ngayon dito sa Taiwan. Ngayong araw, sahod day 8. Try natin i-upload na mabilis, no? Kumbaga mag-update tayo sa sahod dito sa Taiwan. Napansin ko kasi mga tol, maraming parang nagre-research kung magkano ang sahod dito sa Taiwan ngayong 2024, no? Magpa-payslip reveal tayo, no? Papakita ko sa inyo mga tol kung ano talaga ang literal na sinasahod natin dito. So disclaimer lang pala para sa mga nag-iisip na pinagmamayabang ang sahod dito. So pag-i-skip na lang mga tol ang video na to. Ang video na to para sa mga nagre-research sa Pilipinas, no? Na nangangarap na mag-Taiwan. So kumbaga magiging example lang ang sahod natin at kung magkano yung matatabi natin, magkano yung maisasave natin every time na sumasahod tayo, no? So tara, punta muna tayo sa 7-Eleven. So nandito na tayo sa 7-Eleven. Pasok ng 2024, naging maganda yung sahod namin ngayon. So maganda yung overtime mula January hanggang ngayon. No, kahit pa paano may overtime, hindi kompleto pero at least meron. 30,000 NT. Nakatireta tayo ngayon mga tol. So tara, pili muna tayo ng makakain kasi oras na. Bibili lang ako ng siopaw. Siopaw. Higa. Siopaw? Siopaw ang almusal natin ngayon. Pasok muna tayo. Dito na tayo. Kainin ko lang muna itong siopaw. Nagutom ako eh. Pasok muna tayo ng trabaho. Mamaya mga tol, pag-usapan natin yung sahod dito sa Taiwan. Update ko kayo. So nagmamadali na ako. Late na naman tayo mga tol. 7:24 na. Alright mga tol. So uwian na. Pauwi na tayo. Gabi na. Uwian na. 7:30. So meron tayong OT ngayong araw. Ang pasok natin 7:30 to 7:30. Pasok muna tayo dito sa may 7-Eleven. Withdraw lang natin yung sinahod natin kasi kailangan natin may padala. Kung hindi naman natin may padala ngayon, kahit hanggang bukas. 1.75 yung palitan ngayon. Tapos dito lang din kami sa 7-Eleven nagpapadala. Kaya yung 7-Eleven dito napakahalaga kasi napaka-convenient niya. Halos lahat ng kailangan mo nandito na. Kanina 30,600, no? Ngayon tingin ko nasa 29. Ayan, no? 29 na lang. So, kasi hindi pa ako nakaltasan pala ng ano kanina, ng workers fee. Mamaya ipapakita ko kung magkano talaga yung kabukuan na sinahod ko. Yung 29 na to, pagbabawas pa to mga tol ng siguro mga nasa 1,000. Depende sa kuryente natin. Kasi magbabayad pa ako ng kuryente. 29,000 mga tol sa buwan. Diba? Sarap sumaot pag may kunti kang overtime. Oras na, siguro baka bukas na lang ako magpapadala. Malay natin tumaas pa. Ito yung binili nating pagkain ngayon. Lugaw siya ng Thailand. Jo! Di maliki na ka na naman eh. Pwede mag-withdraw yan yan eh. Karol de pera? Magbabayad pa tayo ng ano? Kuryente tubig na, hindi na
Magkano? Hindi ko pa alam, hindi ko pa nakita. Wala pa nga, no? Wala na kasi ko pa lang. Baka meron na lang. Shoutout ka muna. Guys, welcome to Taiwan. Sige, sige. Mga bago sa amin yon, mga bagong dating lang dito sa amin. Yan, andito na tayo sa ating door. Sandalo. Balita. Hindi kita babayaan. Sarap to. Ito yung pagkain natin ngayon. 1,000 yan sa kuryente natin ngayon. Tingnan mo. Meron siguro gawa ng maingay. Magpapa... Hindi siguro mababa kasi marami tayo eh. Oo, sa bagay. Namahati ng... O kapag marami tao, bumababa yung kuryente kasi maraming naghahati-hati. Kumain ka na? Di ba, simpla ako kape. Ano kakain mo? Di ba bilang karne? Wala pa bukas. Meron. Pangunaga ka? Oo, maganda ako, nagkakakita. Hindi nga pala no. Ito yung mga basura namin oh. Guys, tatatlo lang. Hinihintay namin yung basura na dadaan dito. Tapong muna kami ng basura. Ayan oh. Basura night? Ganito kami dito sa Taiwan, nagtatapon ng basura. Pag toka ng isa. Nung isang araw nga, napuno namin yan, tumigil eh. Parang mapupusit eh. Yan guys, tapos na. Ganyan dito sa amin. Pagtapon na ng basura, bukas sa akin naman. Ngayon si Paring Batang eh. Ay, nako. Sarap dito. Sarap magtambay dito. Ngayon pa lang ako napatambay dito. Madalas kasi sobrang busy kong nag-e-edit. Yun. Isa sa pinagkakabalahan ko talaga dito mga tol is nag-e-edit ng mga motovlogging content natin, no. Anyway mga tol, wag na natin masyadong patagalin pa. Yearly yan, sinabi ko na rin dati. Yearly dito sa Taiwan tumataas yung sahod, no. So, mula noong 2022, 2023 tsaka 2024 halos mahigit 1,000 yung tinataas na sahod dito sa Taiwan mga tol. Tulad na lang ng taon na to, 2024, 27,470 ang basic pay ng isang factory worker dito sa Taiwan, no. Pag kinonvert mo 'yun sa peso, almost nasa 50,000 na talaga. So tignan natin, check natin mga tol, no. Pag tinimes mo 'yan sa 1.75 kasi ang palitan ngayon, no, 48,072.5. So ibig sabihin mga tol, kulang sa 50 mil. Bali dito sa ating sinahod, meron tayong basic salary na 27,470, tapos meron tayong taxable na OT 248 at meron tayong OT meal allowance na 300, no. Tapos meron tayong non-taxable overtime na 8,466. So yun yung naging overtime natin. Yun yung trinabaho natin ngayong Marso. So matotal ang sinahod natin 36,400 lahat yun. Yun yung income this month. Tapos yung salary deduct naman natin is 5,867 sa company pa lang to. Ito yung mga labor insurance, health insurance, withholding tax. Ayan, meron tayong withholding tax. Ito yung sinasabi ko na tax sirapan mga tol. 1,681, no. Tapos meron din tayong accommodation 2,200 NT. Tapos yung welfare fee, meal allowance. Kapag lunch, meron tayong salary deduct dito kasi 35 NT ang pentang. So, umabot na 600 monthly. Bali, ang naging actual paid natin ngayon dito sa ating payslip is 30,617. Kaso mga tol, dito wala pang kaltas doon na broker fee, no? So, bali 1.5 yun na binabayad natin na broker fee. Ang matitira na lang is 29,000. Doon sa 29,000 na yun mga tol, magbabayad pa tayo ng kuryente dito sa ating dorm. O, iba pa yung accommodation, iba pa yung electric fee at saka tubig. So magbabayad tayo. Bali doon sa sinahod natin na 36,484, ang matitira na lang doon. So matotal is 28,000 NT. Kaya yung nakuha natin overtime na 8,000, halos na ipang tapal lang natin yun doon sa mga deduction.
Wala pa dyan yung aking monthly allowance. So, yung monthly allowance natin is, sabihin na natin na 8,000. Yun, pwede na yun. 8,000. Kasama na lahat yun kasi pati yung load yan. So, ang matitira sa atin dyan is 20,000 NT yun. So, yung 20,000 NT na yun, pag kinonvert mo yun sa Pilipinas, nasa 35,000 pesos. So, di ba? 35,000 pesos, malaki na yun. So, yun yung pwede nating isave. So, kung kayo, mga tol, depende sa inyo kung halimbawa meron kayong pamilya, doon din kayo kukuha ng panggastos para sa monthly allowance ng inyong pamilya. Kung halimbawa, yung 35,000 pesos na yun, no, magpadala kayo ng 20,000 or 15,000 para sa inyong pamilya, meron pa rin kayong masasave na 20,000 pesos. So, ayun mga tol. Kumbaga, nag-payslip reveal ako para meron tayong kahit papano na basihan na sahod, no? Pero hindi ibig sabihin mga tol, ito yung pinakamataas kong sahod. Hindi rin ibig sabihin na ito yung pinakamababa kong sahod. Every month hindi pare-parehas. Pwedeng mababa, pwedeng mas mataas, pwedeng nasa gitna. At least kahit papano, mayroon tayong overtime na 8,000. Actually mga tol, dapat meron pa ako dito na technology fund na sinasabi. Kaso nagkaroon ako ng NG last December. NG, ibig sabihin no good ang tawag sa kanila, no good. Ginawa nilang acronym NG ang tawag dito sa Taiwan, no. Meron akong punishment na 3 months na wala akong 2,000. Dito sa company kasi namin, meron kaming almost 2,000 NT na benefits. Ano yun? 10 per hour. So, depende sa pasok mo kung nakailang oras ka na pasok sa isang buwan. So, umaabot din yun ng kulang-kulang 2,000. Mula January, February hanggang March, wala ako nun. So, sa susunod na sahod, makakakuha na tayo nun mga tol. Kaya sa page slip ko, wala yun mga tol. Hindi ko na isama yun. So, pagdating sa engine naman, pagdating sa trabaho, huwag kayong mangamba kapag nagkakaroon kayo ng ganito, mga tol. Kasi sa pagdating sa trabaho, wala naman sigurong perfecto, no. Nagkakaroon din tayo ng pagkakamali sa trabaho natin, no. Siguro naman normal din yung magkamali din tayo. Hindi naman tayo perfecto. Inaamin ko din 'yun. Kaya kapag halimbawa nagkaroon kayo ng pagkakamali sa company nyo, mga tol, huwag nyo sisihin sa sarili nyo kasi may stress lang kayo. Hayaan nyo na lang lumipas, tapos learn on your mistake na lang, ganun na lang laging isipin nyo, no? At huwag din kayong magipagtalo, huwag kayong tumulad sa iba na ida-down yung isa para lang umangat yung isa. Mas maganda sa buhay dito sa Taiwan is yung mapayapa, wala kang kaaway, wala kang kagalit, no? At wala kang hinahabol na kung ano na promotion, no? Kung sa bagay, kanya-kanyang ugali ng mga Pilipino, hindi natin masasabi yan, no? Tulad niyan, may mga kaibigan din ako na nagkukwento sa ibang company na ganun daw yung mga experience nila sa ibang company, no? Puro mga away ng mga Pilipino. Ako, hindi naman ako nagkikipag-away din. Kumbaga, nakikisama ako kahit na mababa yung tingin ng mga Chekwa sa atin. Kumbaga kahit minsan kasi dinadown talaga tayo. Hindi mo na maiwasan yun. Mababa ang tingin ng mga Chekwa sa mga Pilipino minsan. May mga Taiwanese na mataas ang tingin sa sarili. So pag mga gano'n na na-experience nyo, hayaan nyo lang. Hindi naman kayo magtatagal ng buong taon, buong buhay nyo rin dito, iiwan nyo pa rin naman sila. Sigurado yun. Magpunta kayo dito para magtrabaho. At the same time, kapag day off nyo, pwede kayong gumala. At least na nagiging masaya kayo. Tulad ng ginagawa natin. So, kaya ginawa ko rin talaga ang video na to para kahit papano, maintindihan din ng mga ibang nangangarap na mag-Taiwan, no? Na hindi yung 27,470 na yun, yung basic pay na yun, hindi yun buo na makukuha mo. Kapag sumahod ka dito sa Taiwan nang walang overtime, ang magiging kaltas mo dito, 27,470, less mo lang yung 8,000 na nakaltas ko. So, meron kang malinis na 19,470. Kung wala akong overtime ngayon, baka ito lang yung sinahod ko, 19,470. Tapos magle-less pa ako ng, sabihin na natin na 8,000 para sa aking allowance. Yun, meron akong 11,470. Kapag kinonvert mo yun sa Pilipinas, ayun, sakto, meron kang savings na 20,000. Yun yung masasave mo, 20,000 monthly kapag wala kang overtime. Kaya yung 27,470 na yun, mga tol, mag-estimate kayo ng kaltasan dyan ng 16,000. Kasama na yung allowance nyo. Sa allowance naman, depende naman yan sa inyo. Kumbaga, nasa sa inyo na yan. Kung magkano yung nauubos nyo monthly. Yung iba dito, mga nagyoyosi, mahilig sa inom, mahilig sa babae, may mabisyo,
yung isang buwan na sahod walang nangyayari, walang natitira. Dapat monthly meron tayo talaga na naisisave dito para at least kahit papaano mga tol, meron tayong mapagkukuhanan pagdating ng araw. So, ang diskarte ko dito, pinapadala ko na lahat para kahit papaano hindi na rin siya maubos. Kasi dito sa Taiwan mga tol, as long as na meron kang hawak na pera, ayan, depende na lang sa'yo kung gaano ka kagastos. Ako minsan magastos ako kapag may hawak ko talagang pera. Kaya ang diskarte ko, pinapadala ko na lang para at least hindi na nagagalaw, no? Yun, kita nyo naman mga tol kung magkano yung winidraw natin kanina. 29,000. Yung 29,000 na yun, nabawas pa yun ng 1,000. 28, meron lang akong 8,000. Yung 8,000 na yun na yung pang allowance ko na yun sa isang buwan. Makakapaggala na ako doon mga tol, makakapagkenting na ako sa susunod na araw. Kaya ayun, nasa sa inyo na kung magkano yung allowance nyo. Kung mabisyo kayo, sinasabi ko sa inyo mga tol, sayang lang, walang matitira sa inyo. So ayun, ano pa ba? Hindi ko nga alam kung tama na ipakita ko yung payslip ko pero sa akin naman kasi itong buwan lang naman na to. Kumbaga hindi naman buwan-buwan pare-parehas ang sahod. Ang buong sahod dito sa Taiwan, nagbabago yan. Depende sa overtime, no? Kaya kung wala kang overtime, masakit talaga na maliit yung sahod. Pero siyempre, hindi naman ako sa nagrereklamo. Blessings pa rin yun, siyempre. Blessings pa rin yun sa atin. Kasi at least may nasa-save, di ba? Kaya kung halimbawa pagdating mo dito sa Taiwan, nag-lending ka, hindi agad-agad makakaipon ka rin kasi magbabayad ka ng lending. Magkano yung mga lending na binabayad diyan? Halos yung iba taon bago matapos, 9 months bago matapos. Hirap din magbayad ng utang talaga. Kaya yung 3 taon mo dito, hindi pa talaga ganun sapat yung maiipon mo rin, no? Depende na lang sa company kung maraming overtime, maraming benefits. Para sa kaalaman nyo lang mga tol, ang Taiwan ay hindi ganun kataas ang sahod kumpara sa ibang tulad ng Japan, Korea, Canada, Europe, yun, mga banda dyan, Amerika, yan. Kumpara naman sa Pilipinas na basic salary ka sa Pilipinas, no? Kahit papaano maganda naman yung sahod kasi dito sa Taiwan, unang-una, ang trabaho dito 5 days lang. Tapos meron kang 2 araw na day off. Pag paldo-paldo ang company, so meron kang tinatawag na 6-1, no? Ibig sabihin, sa amin ganun. Hindi ko alam sa iba. Iba-iba kasi yung schedule. Pero sa amin kasi, pag 6-1 ka, ibig sabihin yung isang araw dun, overtime. Tapos, everyday meron kang 2.5 na overtime. So, ganun dito sa amin. Estimate na lang natin, halimbawa, yun, say 18,000 na yung overtime mo, meron kang 45,000 NT. Kapag kinonvert mo to sa peso, ayan, 79, halos 80,000 ang papasok sa'yo na pera. Pero hindi lahat yun makukuha mo. Kapag nakapag-save ka ng 40,000 pesos dito sa Taiwan, malaki na yun. So, ayun. Kayo na lang bahala mga tol kung ano yung masasabi nyo, no? Kung halimbawa meron kayong mga katanungan, ayan, comment nyo na lang sa baba. Kung halimbawa meron kayong mga suggestion, ayan, pwede natin i-content. Pero susubukan natin na madalas na mag-upload, no? Mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyo topic. Ayan, pwede natin pag-usapan dito sa Taiwan. Baka meron akong hindi nasabi, hindi naman kasi, wala naman kasi akong script din. Ayun lang. Hanggang dito na lang muna siguro. Hindi ko alam kung gaano kahaba yung vlog na to. Hanggang dito na lang muna mga tol, no? At ako ay matutulog na. Oops. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga tol, baka pwede naman yan pag-i-like, comment, and subscribe. Ayan. At para dumami din tayo ng subscriber dito sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang muna mga tol. Andy Boy Palakad. God bless ang lahat. Babush.